Hey welcome to my video diary here in Macau. Before we start, don't forget to like and subscribe. Siyempre, wala na naman tayong pasok, kaya napagdesisyonan kong magpakapagod ngayong araw. Kaya lalabas na naman tayo. Andito tayo ngayon sa Koloan. Ito yung lugar sa Macau na para kang nasa probinsya. Or baka ako lang nakakaramdam nun. Hit like if you feel the same. Ngayon, may pupuntahan tayong kainan dito. Nakita ko lang to sa post actually. At dahil gaya-gaya tayo, sige try natin. Ang sabi sa akin ng aking source, dito daw ang daan sa may gilid ng Koloan Prison. Pagbaba mo sa hagdan, diretso lang. O diba, probinsyang probinsya, pati simoy ng hangin. Medyo nag-aalangan pa kami tumuloy niyan kasi baka hindi yan yung tamang daan. Tandaan nyo, dun tayo lagi sa tama. Iwas heartbreak yan. So, nagtanong muna kami, and nung na-confirm na, tsaka kami tumuloy. Huwag mahiyang magtanong kung ayaw maligaw ha. Here we are, o-order na tayo. Right, after umorder, kailangan agad magbayad. Mukhang di enough ligo ko ngayon Hindi ata katiwa-tiwala ang itsura ko. Sa mga gusto ng probinsya feels na parang nagkakape at tinapay sa bakuran, punta kayo dito. Ganun yung pakiramdam ko sa lugar na to. Huwag kayong ano dyan kanya-kanya tayo ng nararamdaman. Kape at tinapay na ham and egg ang in-order namin. Yes, ham and egg. Wala lang, feel ko lang gawa ng name kasi nga the vibe here is so probinsya. And probinsya for me is so relaxing, calming, soothing. Tinapay lang ang in-order namin kasi maaga pa yan. Siguro around 9 to 9:30. Kaya wala pa din kami ganang kumain. Siyempre, it's a joke. The truth is, yan lang kinaya ng budget. Mas doble ang pagtitipid kapag critical wallet days na. Yung paparating pa lang yung sahod. Yung coffee nila dito, kung alam niyo yung dalgona, yun. Di na ako mag-explain ha. Yun siya pero less sugar version. Sa mahilig naman sa tea, try nyo tong isang in-order namin. Coffee and milk tea mixed. Para sa akin, okay tong mga in-order namin. O diba? Walang gana pero ubos agad. After kumain, lumabas na rin kami agad para makapag-ikot-ikot. O diba? Probinsyang probinsya. May nagwawalis sa bakuran. Hanggat di ko kayo napipilit maniwala na probinsya to, di ako titigil. Ang kulit ng kulay ng bahay nila, ang ganda, at mukhang mahilig sa ibon yung nakatira. Ang ganda rin ng kulay ng bulaklak, buhay na buhay. Ang gaganda ng kulay ng mga bahay nila dito. May nadaanan kami dito, not sure kung lagi ba talaga may ganito. Pwede ka maupo, magpahinga. So nice! Syempre, hindi pwedeng hindi natin susubukan. Para ang sarap tumambay dito, pwede kayang umidlip dito? Naks, feel na feel. May pa-stretching pa yan. Pero antok na yan. Diyan muna kayo ha. Kailangan kasi namin ng selfie. Sa mga kagaya namin na bihira lumabas, dapat pag-picture ka na. Kasi baka next year pa yan ulit mauulit. Sige lang, picture pa hanggang sa masatisfy. Oo nga pala, maisingit ko lang. Ang mga bus na pwede mong sakyan ay 15, 26, 26A, 21A, and 50. Du Ocampo PSP1 ang bababaan. Ay may nakita ko dito, tignan nyo. Ang lupit ng pagkakagawa. Napaka-talented naman ng gumawa nito. Itong mga white na parang clouds, pwede din siyang upuan, pero di na kami naupo. May mga Chinese aunties na nag-i-stretching, exercise, ganun. Huwag natin silang istorbohin. Tsaka marami na rin tayong upo. May mga vendor machine, coffee stands, mukhang okay bumalik dito. Tas try natin ng ibang oras, mga hapon, ganun. Tara na,
start na ulit tayo maglakad. Itong bahay sa gilid sa baba, napansin namin yung mga tanim niya dito. May langka, mangga, bayabas ata yun. Akala ko Pilipino nakatira, pero Chinese pala. Gusto ko pa sana ipakita yung iba kaso may nakita kaming higad, kaya umalis na kami agad. Lakad na naman, parang nagsisisi na yung kasama ko na sumama sa akin. Mag-tricycle na daw kami. Medyo makulimlim naman, kaya okay lang sa paglalakad. Punta na tayo kung saan pwede mag-rent ng bike. Nakakapagod din maglakad eh. May nakita ako dito, sitaw ata to. Wala lang, nakakatuwa lang na may tanim sila. Ang laking daing naman ito. At iba't ibang klase ng tuyo. Ang cute, meron silang mini garden ba to? Or mini park. Ang ganda. At ang linis pati. Hi joggers! Good morning! Seaside na dito banda, pero bawal bumaba dyan. Yung natatanaw sa kabila, China na yan. Ito ba yung halaman na nangangain ng insekto? Maganda siya, pero medyo scary. Wala lang, natuwa lang ako sa tatlong color ng talong, kaya pinakita ko sa inyo. Napansin nyo ba? Iba-iba kaya lasa nila? Matry ko nga sa susunod bumili. Kahit saan ka talaga pumunta dito, may mga ganyan na mini park na pwede ka mag-exercise. Iniisip ko nung una, ano kaya tinititigan niya sa wall? Na-curious lang din ako. Siya pala nagpe-paint. Ang galing niya, no? Uy, kabayan! Daming Pinoy talaga dito. Kahit saan, for sure may Pilipino. At nandito na nga po tayo sa lantahan ng bike. At sarado siya. O diba? 11 AM pa daw ang open. And the time right now is 10 AM. So, may 1 hour pa tayo maghihintay. So, saan nga ba pwedeng pumunta habang naghihintay? Lakad-lakad muna habang nag-iisip. Uy, pusa, 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 ang daming pusa, puro pusa. Mukhang bilihan dito ng orchids at iba pang plants. Sa mga mahilig sa plants, bili na kayo. Ang sipag natin, no? Puro tayo lakad. Sige, lakad lang ng lakad. Papunta sana kami niyan sa cemetery, pero bawal pala mag-video sa loob. Habang naghihintay ng oras, punta na lang muna tayo dito sa Lord's Toast. Ito ang sikat na egg tart shop dito sa Macau. Yung mga tao na yan, mga turista yan sila from Korea. Isang bus yan silang dumating. Sabi sa page nila, they have 4 outlets in Caloocan. Lord's Toast Bakery, Lord's Toast Cafe, Lord's Toast Garden Cafe, and Lord's Toast Express. Pasok tayo para makita nyo. Good morning po, kabayan! Pili na tayo ng orderin. At dahil katatapos kumain, order lang tayo ng konti, baka kasi masayang lang. Parang ang sasarap lahat ng nasa menu nila. Isa-isahin pa rin natin tignan. So, umorder lang kami ng cheesecake, egg tart syempre, and lemon, lime, and passion fruit tart. For drinks,
iced coffee, and chocolate drink. The best talaga yung egg tart para sa akin. Yung cheesecake, hindi din matamis. Karaniwan kasi sa cheesecake ang tamis eh. Itong lemon syempre maasim. Lemon na may lime pa. Tapos may passion fruit. Lahat sila maaasim. Pero okay ang lasa niya ha, para sa akin. Siguro kung in order, least favorite ko tong lemon lime. Tapos sunod yung cheesecake. At yung number 1 ay ikaw. I mean, si egg tart. Yung egg tart. Nabusog na kami pareho niyan. Halos hindi na namin maubos yung lemon lime. Pero inubos ko pa rin. Ayoko nang may nasasayang. After namin kumain, tinawagan namin yung rentahan ng bike and malilate daw sila na bukas. 12 pa daw sila mag-open. So after namin maghintay ng 1 hour, another hour na naman. Nakakapanghinayang umuwi, naghintay na tayo ng 1 oras. Sulitin na natin. Mag-ikot-ikot na lang tayo para malibang. Tara dito sa gallery nito. Gusto kong matuto ng ganito, kaya kapag nakakakita ako, naa-amaze ako. Ang galing kasi ng mga gumagawa nito. So meron silang mga pins, meron din silang mga coaster for 30 or 40 MOP. Meron din silang nagmumurahang mga pang bookmarks. Iba-iba eh. Merong 80 MOP, 40 MOP tulad nito. Ang gaganda ng mga paintings. Ang ganda pang wall decor. And finally, open na sila. Makakapili na tayo ng bike natin. So, ito yung napili namin kasi may sandalan siya. Naisip namin baka di nakakangawit kasi pwede kang sumandal. Okay, pahangin muna ng gulong. Ang alam ko, magaling ako magbike eh. Hindi ko alam bakit pagewang-gewang ako ngayon. Mas lalo siguro ako nahirapan kasi nagbi-video ako. Munti ka na yun ah. Galing ka umiwas. At dahil paahon, alam nyo na, akayin na natin ang bike. Sige, tulak pa. Marami pa tayong dadaanan ng mga paahon. Okay, biking time. Sobrang excited kami nito. Pero yung dapat na less than an hour nasa Haksa Beach na, humigit 2 oras kami sa pagbabike. Umabot ba naman kami sa Escola de San Jose de Cajo? Yung imbes na 8 bus stops lang ang ibabike namin, umabot sa 14 bus stops. Mabuti sana kung diretso lang, napakadaming paahon. Abay, talagang nasubok pasensya ko sa araw na to. Buti na lang mapuno sa paligid. Mainit pero mahangin. Sabi ni Kabayan, pwede kaming dumaan dito. Shortcut pa Haksa Beach. Pagdating namin sa dulo, may marshal na nagbabantay at ang dami ding aso. I love dogs, pero takot ako makagat. Tsaka fake news pala si Kabayan. Pero joke lang, not blaming him. Naligaw kami ng kasama ko kasi di namin talaga alam yung way. Ito siguro yung disadvantage ng pagiging taong bahay. Yung hindi pala gala. Kaya pagdating sa dulo, babalik na naman kami sa isang matinding paahon. Hindi ko na nakukuhanan ng video kasi pagod na kami niyan.
And finally, after 3,000 years, nakarating na tayo sa Haksa Beach. Di ako mahilig sa soda or juice, pero pag ganitong pagod at matinding init, Coke talaga ang sagot sa uhaw. Yung malamig na Coke. Ito po yung Haksa Beach, which means the famous black sand. And to prevent the beach from disappearing due to erosion, the Macau government has refilled it with yellow sand artificially. Sa sobrang init at pagod, parang gusto kong bilhin lahat. Pero syempre, di kaya ng budget. So, ang unang binili namin ay 2 grilled barbecue chicken wings. Isang buttered corn na napakaganda ng proseso ng pagluluto. At isang squid tentacles. Okay yung pagkakaluto ng chicken, bibigyan ko siya ng score na 8/10. At itong mais, dahil nagustuhan ko yung pagkakaluto, 9/10. Itong isa, medyo matabang. At itong squid, 9/10. Hindi na ako nakapag-video ng pag-uwi sa sobrang pagod. At pag-uwi ng bahay, sobrang gutom. Kain tayo ng noodles po habang nanonood ng anime. Thai noodles to. Favorite ko to. At sobrang mura lang niya. Parang $2 MOP. Sa susunod, pakita ko sa inyo yung packaging para matry nyo rin. And makita nyo kung approve sa panlasa nyo. And that's it for today's off. See you sa next video. Good night!